What's up mga Coops? Mangamoto nagbabalik, Record of Ragnarok Chapter 81. Ito ang Sparta. Sa battle ng Thermopylae at Plataea, makikita ang bangis ng Spartan na kahit madami ang kalaban at napakaunti nila ay ang mga Spartans ang nananaig, 300,000 laban sa 300 sa Thermopylae at sa Plataea kung saan mula sa 10,000 ay 71 lang ang napatay sa kanila, binura nila ang kalaban. Walang katapusan ang paghanga ng mga Greek sa Spartans, na lahat ng mga nangyayari sa Spartans ay naibabahagi ng may paghanga. Sabi nga nila, huwag kayong haharap sa Sparta. At sa laban ni Leonidas at Apollo, makikita ang galit ng hari ng Sparta laban sa Diyos ng araw pati na rin ang walang katapusang paghanga ng mga babae para kay Apollo. Hindi maitatwa ang galit na nararamdaman ng mga sundalo ng Sparta dahil sinabihan man nila ang Diyos ng araw na lumaban siya ng diretso ay wala naman silang sinabi kay Apollo na maliitin sila. Nabanggit din ng kanilang kapitan na ang ganitong pagtrate sa kanila ay isang napakalaking kahihiyan. Hindi rin makakatakas ang pagkagulumihanan ng mga gods kung bakit hinaharap ni Apollo ang isang katulad ni Leonidas sa isang laban na ang hari ng Sparta ang pinakamalakas. Dahil kahit sino doon ay makikitang napakadelikado kalaban ni Leonidas. Pati si Ares ay galit na galit kay Apollo dahil alam niyang isa itong clown, pero napakatanga na harapin niya si Leonidas sa ganitong labanan. Natawa na lang si Zeus dahil ganun na talaga si Apollo, kaya wala silang magagawa. Na iyon ang pinagkukunan niya ng lakas at iyon ang dahilan kaya hindi matalo-talo si Apollo. Pero tumanggi si Ares at sinabi niya kay Zeus na masyadong mababa ang tingin nila kay Leonidas, kaya napatanong si Hermes kung nag-aalala ba si Ares para kay Apollo. Nang sasang-ayunan na sana ni Ares ang sinabi ni Hermes ay pinigilan rin niya agad ang sarili dahil wala naman may pakialam kung nag-aalala ba siya o hindi. Kaya sinabihan siya ni Zeus na pagkatiwalaan na lang si Apollo at manood na lang sila. Na alam naman ni Ares at Hermes dahil palagi naman natatapatan ni Apollo ang mga expectations ng mga nasa paligid niya. Ito ang aesthetic na nagpapakinang lalo kay Apollo at nagpapalakas sa kanya. At kasabay ng mga babaeng gods ay nasabi ni Zeus na gagamitin na ni Apollo ang kanyang pinakamalakas na battle mode, ang I am the sun that never sets, embrace of evening itself. Mas lalong kuminang si Apollo, at sinabi ni Hermes na magtagal na rin ang huli niyang kuminang ng ganong kalakas, mula pa nung Gigantomachia. Tinagdag pa ni Hermes na para kay Apollo, ang mga pagbubuni ng kanyang mga kasamahan at ang pag-iinsulto ng mga kalaban niya ay nagiging expectations para sa kanya. Na isa siyang nakakatuwang tao. Pero para kay Ares, hindi niya maintindihan kung paano nagpapalakas ang ganong pag-iisip, na wala siyang naiintindihan at napaka-weird nito. Natawa na lang si Zeus at nasabi niya na hindi rin niya naman naiintindihan ang sinabing yun ni Hermes, pero nakakatuwa talaga panoorin ang laban nila. Na hindi man kayang sukatin ng loika o common sense, pero iyon ang dahilan bakit malakas si Apollo. Natakot si Gol at binanggit niya kay Brunhilde na masama iyon, at tinanong ni Brunhilde kung ano yun. At iyon pala ay dahil sa kapatid nilang si Gerelul na ang pinakamapagmataas sa lahat ng mga Valkyries at hindi niya tatanggapin iyon ng ganun-ganun lang. Sumang-ayon naman si Brunhilde at napangiti at sinabi niyang maganda ang nangyaring. Nagsindi naman ng panibagong tabako si Leonidas, at sinabing patuloy pa rin si Apollo sa panglalaro niya. Sumang-ayon naman si Gerelul at sinigurado niyang dudurugin niya si Apollo. Umayon din si Leonidas sa sinabi ng Valkyrie at sinabi niya na natural lang iyon, pero may kailangan pa siya gawin, na pululuhurin niya ang Diyos ng araw. Nagulantang si Apollo sa sinabi ni Leonidas, na nakakatawa na ang isang malakas na katulad niya ay luluhod sa harap ni Leonidas. Natuwa naman si Gerelul sa sinabi ng God ng Sun at mas dinanahan si Leonidas. Unti-unting nagbago ang anyo ng Aspis Shield hanggang naihiwalay ni Leonidas sa isang magkakabit na shield at pamalo ang kanyang divine weapon. Dito na isinigaw ni Heimdall ang pagsasalubong ng dalawa, at maaaring matapos ito sa isang tamaan lang, na desidido ang human at God na tapusin na ang labang ito. Gulat na gulat ang mga nanonood at abang na abang ang mga sundalo ng Sparta lalo nang pinakita ang pagkakaiba ni Leonidas at Apollo. At habang iwinawasiwas ni Leonidas papunta kay Apollo ang sandata na hawak niya ay sinabi niyang dudurugin niya ito, ang God ng Sun, at ikinasan niya ang kanyang phalanx nemesis God Breaking Hammer. Gulat na gulat ang mga nanonood sa resulta ng atake ni Leonidas, at nasabi ni Zeus kung anong klaseng lakas ang nailabas ng hari ng Sparta. Pero nagulantang ang hari ng Sparta na makitang nakadikit na si Apollo sa kanya, at tinanong siya ni Apollo kung may nangyari ba, na masyado bang nasisilaw si Leonidas dahil malapit na ang hari sa kanya at nasuntok niya sa may bandang tiyan ang hari ng Sparta. Nakabawi naman agad si Leonidas at hinanda niya ang kanyang sarili para atakihin si Apollo pero nabalutan na pala siya ng Artemis Elenchos Shining Domination ng Sun God.
Napigil nito ang pag-atake ni Leonidas at naisip ng hari ng Sparta na bago pa niya napansin dahil sa malapit siya kay Apollo ay hindi niya napansin ang pagtali ng mga string sa kanyang braso. Pero nagagalaw pa niya ang kaliwa niyang kamay kaya yun ang ginamit niya pang atake ngunit sa bilis ni Apollo ay tinamaan ng suntok sa mukha ang Spartan. Nagulat si Geralul sa nangyari at pabagsak na sana si Leonidas ng tangkain, ulit ni Apollo na atakihin si Leonidas at sinabi niyang oras na para malaman ng Spartan ang lugar niya, at ang glove sa kanan ni Apollo ay nabalutan ng strings at mukhang nababalutan siya ng bandages. At nang inutusan niyang yumukod si Leonidas ay tinamaan ng hari ng Sparta sa mukha at sobra ang pagdurugo nito. Nahintakutan si Gol sa nangyari lalo ng pabagsak na si Leonidas at sinabi niyang tapos na. Ngunit tinanong siya ni Brunhilde kung sigurado ba si Gol na tapos na dahil walang ganong salita sa diksyonaryo ng Sparta dahil sila ang pinakamalakas dahil sa kanilang fighting power. Tumanggi ang mga sundalo ng Sparta, at sinabi pa ni Brunhilde na hindi luluhod ang mga Spartan kahit kanino sa kahit anong paraan. At hindi siya susuko sa mga gods dahil iyon ang pride ni Leonidas. Nasabi bigla ng kapitan ng mga Spartan na tingnan ng mga gods ang mangyayari ngayon, at iyon pala ay hinila ni Leonidas si Apollo papalapit sa kanya gamit ang strings na nakatali sa kanang braso ng hari sabay sigaw ng This is Sparta! Tumilapon si Apollo sabay daloy ng dugo mula sa ilong niya. Nagsalita na rin si Leonidas na katulad ng sinabi niya, habang aatake siya kasama ni Geralul, na si Apollo ang luluhod sa harap nila. Gulat na gulat ang lahat ng nanonood, pati na rin sina Zeus, Hermes at Ares. Tinanong ni Leonidas si Apollo sabay buga ng usok mula sa kanyang tabako, kung anong pakiramdam na may taong mababa ang tingin sa kanya. Like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!